Edad, numero lang yan. At my age, I've only been getting stronger. You see, I'm built for more. More intensity to stay in shape. More energy for new experiences. More endurance to reach greater heights. And more passion in doing what I love. These days, I live for more. Sante Barley. Mahalagang paalala, ang Sante Barley ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kuya Kim, ano ba talaga? Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to another episode of Ano Ba Talaga with Kuya Kim. Dito sa podcast na to, we talk about anything under the sun. Ang mga guests natin dito, people of diverse interests, different passions. Ang importante, meron tayong takeaway. After you listen to this podcast, na-inspire kayo, natuwa kayo, o may natutunan kayo. If you like this podcast, may 5 stars dyan sa taas, press yung panlima para 5 stars tayo. And of course, follow us and press the notification bell as well para you know when we upload. Normally, we upload Wednesdays around 5 o'clock. At very interesting ang mga guests natin. Ang guests natin today, mga kaibigan ko ito. If you notice that Kuya Kim dresses a certain way, ang tawag po dito sa suot natin ay amikaji. This is tied up with the biker culture, vintage wear, vintage Americana, and very crucial with this getup are the rings. I have very big rings that I wear all the time. And people keep on asking me in social media, sino ba gumawa niya mga sing-sing mo? And very proud ako because ang gumawa nito, sikat na sikat sa buong mundo. And it so happens that they're Filipino. And it also so happens that they're my friends and they're my guests today. The people behind the world-famous 13 Lucky Monkey. Ito po, nandito po si Dante Dizon and Noli Coronado. Hi guys. Thank you for having us. Finally, nagkaroon ng muka ang 13 Lucky Monkey, di ba? Totoo. Di ba? Kasi alam nila yung mga sing-sing nyo eh. Totoo. Yan. But first of all, no, thank you for saying yes to my invitation. Thank you for inviting us. Yeah. Super. And I always see you. At least I see Once a week. Once a week, nakikita tayo. Pag Sunday kasi meron kaming tambay eh. We bring our motorcycles. We meet in Francesco's in this coffee shop. We dress up. We dress up full gala. Ang usapan dun sa meetup natin dapat full gala. Kung may leather pants ka, leather pants, di ba? Tapos Wesco boots, Favorite jeans. favorite jeans, Langlitz leathers. Of course, all of us have rings. Yan. So tell us the story about 13 Lucky Monkey. First of all, why is it called 13 Lucky Monkey? 13 Lucky Monkey kasi actually hindi namin masyado pinag-isipan eh. Parang, hybrid siya ng Grease Monkey. Grease Monkey is a term for motorcycle rider. Tsaka, wrench monkey ba yun? Yeah. Monkey wrench. Monkey wrench, Grease Monkey. Parang ganun. Tapos, dinagdagan niya ng Lucky. Tapos, syempre yung 13, malas yun eh. So, yung anong tawag sa word na yun? Parang kontrapunto. Parang portmanteau. Portmanteau. Parang it's parang contradictory, di ba? Lucky, tapos something unlucky. So, well, it's very artistic for you to think of something like that or for that name because you both are artists. Di ba? I remember meeting Noli. Noli, I met you mga late 90s. Isa ka pa sculptor nun. 2 years old pa lang ako. Tanda ka na nun, bro. But you started out with the sculpture. Yes, Isa ka yes. sculptor nun. I used to exhibit with Jun Villalon, no? And Sama ko si Rakiko. Si Rakiko Escora, Yes. di ba? Yeah. So, nagkilala kayong dalawa sa Malate. sa Malate. Junior Sa Malate Cali. days. Sa Cali, sa Nakpil. So, sabi ko, ganda na sapatos mo ah. Totoo yan. Sabi ko, Yes. ganda na shoes mo ah. Parang Sabi mo kay Noli. parang naka-engineer boots siya nun eh. Yeah. Tapos I was in college in Lasal. Tapos sabi niya, saan ka ba nakatira? Sabi ko, dyan lang sa may Singgalong. Ako rin eh.
Yeah, tapos in-invite namin siya mag-mural. May ginagawa kaming mural nun for a restaurant. Oh, si Dante magaling mag-drawing eh. Isa So, siyang pintor. Pinta kami. Pinta doon, tapos wine. Anong restaurant to? Sa tapat ng Blue Cafe? Hindi. Sa Alabang. Sa Alabang. Ay, ba to? Hindi sa Malate. Mystic Cafe. Okay. Oo. Pero doon namin sa Singalong ginawa yung painting. Mural nyo. I see. And then, what year did 13 Lucky Monkey start? Actually, 2007. Actually, galing akong advertising. Actually, creative director, art director ako sa advertising. Tapos siya gumagawa ng toys. Nagsasculpt siya for Hasbro, Marvel. Nagsasculpt for Hasbro. G.I. Joe? Marvel. Yung mga Spider-Man. Ikaw ang gumagawa ng mold, tapos gagawa nila ng manika. Paano? Gagawin ko yung prototype sa wax or sa clay, tapos papadala sa kanila. Sila yung maggagawa sa plastic. Ang galing, ha? Anong taon to, Nolly? 06, 07, ganun. Okay. Pero malaking racket yan. Malaking bayad yan pagka gumagawa. Yes, pero sobrang yung head namin kasi sobrang rock and roll. So, sabi ko hindi tayo mabubuhay. So, tinigil namin. Sobrang ano siya banda, tapos Hong Kong based sila eh. Okay. Saka very left side of the brain. Very, may mandatories, kailangan may deadline, gano'n. Yun. Tapos, yung, syempre, parang yung logic ng, meron kang iniisip na parang yung logic doon sa sculpture. Tapos bibigyan ka nila ng control art na parang hindi mo pwede baguhin. So, parang lumalaban yung pagiging artist mo, kasi philo major ako eh. So parang tapos martial arts, parang alam mo na mali yung position ng kamay, yung ano. So, tapos hindi mo pwede baguhin. Kasi yun ang mandatory nila eh. Yes. Yun ang gusto ng kliyente. Kumbaga na-approve na ng kliyente, na-approve na ng Marvel, so hindi mo na pwede baguhin. So, yun yung naging problema ko. Hindi ko sinusunod yung control art. So, naglalaban yung left side of the brain mo tsaka yung right side of the brain mo. Yes. So, lagi kong sinusunod yung gusto ko. Kaya nagagalit sila sa akin. Kaya hindi na-approve. Hindi na. Hindi, na-approve naman na i-release. Pero pag nagalit sila sa akin after. Okay. So, sa pakikipagkaibigan nyo, nabuo ngayon ng 13 Lucky Monkey. Okay. Nagsimula kayo, bali ikaw ang sculptor. Alam ko ang design sa papel, si Dante, di ba? Pero, ano siya eh. Paano ang creative process nyo? Kwenta niya. Sa totoo lang, kape, tsaka motor. Yes. Kape tsaka motor. Dati, ayun, basta magmumotor kami, magkakape kami, tapos, uy, ganda nung ano ah. Lagyan mo kaya ng piston yan. O sige, lagyan mo sa kaliwang mata. Pwede nga. Tapos ganun lang. Tapos, pag may naisip kami, titext ko kaagad sa kanya. Tapos palagi yan kape. Upo kami, kape, tapos may papel ako. Tapos may clay. Tapos yun na, mabubuo na. Tapos parang... So, sisimulan mo ng drawing muna, tapos gagawin ni Nolly ng clay. minsan nga, words lang. Words lang. Okay. Words. Tapos isa-sketch ko. Okay. Tapos titingnan niya. Gagawin yung 3-dimensional. Bubuin niya. Or minsan, didiretso ko na siya sa clay, tapos papakita ko sa kanya. Tapos, baguhin mo to, baguhin mo yun. Yeah. And then, nagsimula ito, mga ilan lang ang kliyente nyo. Who were your first clients? Wala kaming kliyente. Para sa inyo lang. Oo. Parang, kasi 07, nagpunta ako ng Japan. Nakita ko yung mga magazine, tsaka yung mga silver store. Tapos pag uwi ko, sabi ko, I told him, alam mo, kaya natin gawin to eh, no? Kasi ang hilig ko mag-scoring eh. Pinibili ko sa Baguio. Pero before that pa, Pinapakita ko sa kanya. parang nasa parang process na ako na, kasi dream ko is gumawa ng action figures. Yeah. Tapos nung nagawa ko na siya, nakita ko na na-release na officially yung mga gawa ko. Parang kailangan ko na ng bagong dream. dream, yes. So, na-achieve mo na yung, naging, ka na, Hasbro, Marvel Comics. Sinabi ko sa kanya, gusto kong mag-grow na magbakal naman or something, mas mahirap. mas pro, parang gano'n. So, tapos inisip namin, na parang nabanggit ko na parang gusto ko gumawa ng alahas. Yeah. Tapos nung pagbalik niya, napakita niya sa akin. Tapos, syempre, from Marvel, alam mo yung pogi. So, pag pinakita niya, sasabihin ko, mali yung ganito, ganyan. So, ang dami kong travel nun eh, because of advertising. So, bibili akong skull ring, pakita ko sa kanya. Sa inyo, pangit. Pangit, maraming skull ring, pangit eh. Tapos First of all, paliwanag lang natin sa
mga listeners natin, sa viewers natin, ang skull ring kasi, it's synonymous with biker culture. Kasi for many things, many reasons. Unang-una, ang marami sa mga biker, mga World War II veterans yan eh. So after the war, they started wearing skull rings because yun ang sanay sila dyan eh. Sanay sila dyan. Yes. Sanay sa kamatayan, alam mo yan. Marami mga division nga ng US Army. Skull and Bones, eh, di ba? Yung mga death from above. Death from above. So naging parang part of their military culture. yes. Nalipat ngayon sa Sing Sing at sa motorcycle culture. Plus Jolly Roger pa. Pirate. Jolly Roger, pirate. Pirates. And then because us motorcyclists, sinasabi kasi yung isang paa natin nasa hukay. So we are parang face to face with death every time we ride the motorcycle. And we're proud of it. True. Yeah, but not necessarily because we are very safe bikers. Tayong tatlo, pag ang babagal natin. Di ba? Naka-Harley tayo. Siyempre, hindi ka naman makakabilis sa Harley, no? But yan, so naging parte na ng biker culture. And the 13 Lucky Monkey is synonymous with biker rings. Yan ang pinaka-dominant na design nyo, no? Yes. And then, yan. Tapos, kailan kayo nagsimulang lumaki? At kailan kayo nagsimulang makilala ng Pilipino at eventually ng foreigners? Nag-start kami 07. Yeah. Nakapaglabas kami ng first collection namin 2009 yata. Dahil sa CB305. CB305, motor. Motor ko, Paano? wala kaming pera. Binenta ko yung motor ko. Okay. Para may pambili kami ng materials, pang-cast. So, yung first collection was born out of that CB77 Superhawk. And then, finiture kami ng local magazines. And then, we really got traction when social media boom, Instagram. Kasi it's a visual medium eh. Yes. So, before we had a blog pa nun. Instagram was mga 2010, mga ganyan, no? Yes, Yeah. yes. Parang 2011 kami. 2011, yeah. Oo. And then, actually, going back to kung sino yung kliyente namin, wala kaming kliyente, friends and family. Friends and family. Kasi they didn't understand yung price point eh. Sabi nyo, mahal yan. Silver lang yun eh. Pero yung silver nyo iba, makapal. Marami kasi sa makapal. mga skull rings, hollow eh. Yes. Alam mo pag hollow eh, parang lata ang itsura. Pag nakita mo sa labas, alam mo, At saka, yung man-hours na paggawa. yung manners, sculpture eh. Sculpture. Kayo din ay sikat sa Japan at sa Los Angeles because of Dover Street Market. What's that? Kwento nyo sa mga hindi nakakalam. Ano ba yung Dover Street Market na yan? Okay, si Dover Street Market is parang a curated collection of the most avant-garde in fashion. Parang from mainstream Louis Vuitton, Balenciaga, Gucci, Rick Owens. Tapos you have us, parang niche brands na maliliit. So we're all housed under that. And it was started by Ray Kawakubo of Comme des Garçons. Okay. So, yun nga, dahil sa Instagram, someone saw our profile and started chatting with us. Another jeweler. Sabi niya, so, where do you retail? Sabi ko, Philippines. Sabi ko, tas one or two abroad Yeah. a month. Ganyan. Sabi niya, what do you feel about retailing in Japan? Sabi ko, dream namin. Inoli yan eh. Makapag-retail kami doon kasi it's the most competitive creative market. Tapos sabi niya, okay. Sabi niya, send me your email. Tapos nag-email sa amin yung Dover Street. They talked to us. Then they told us, parang Ray Kawakubo wants to see the pieces. Okay. Konti pa lang yung collection namin eh. So kung ano yung mga gamit namin, nilagay namin sa magandang presentation box, shinip namin sa Japan. Pero mga personal na rin sa sing-sing nyo yun, di ba? Yeah. But aside from rings, you make other pieces of jewelry as well, di ba? What else do you make? Actually, sobrang wild na mga nagagawa. Ito, watch band, bracelet, Yeah. recently humidor, ano pa ba? Toothpick. No, pati may collaboration ka with Toothpick. yung gumagawa ng frames, Oh, yung rapid eye movement, yes. yung may collaboration ka with Specialized Bicycles. Yes. Kung saan pwede lagyan ng bakal, pwede yung lagyan ng bakal. Ganun ang ginagawa nyo. Parang, I think, sa kulit na namin yun eh. Parang, wait, pwede yan ah. Gagawin natin. Parang, ganun yung flow namin eh. Hindi kami bound by parang limitations. Basta kaya namin whatever that is, whatever piques our curiosity, we'll prototype it, we'll make it. If it works, it works. If it doesn't, Actually, first time ko kayong ang first ring ko talaga,
when I joined Euro Monkeys eh. Yes. Yeah, yes, itong yes. Euro Monkeys kasi, ito yung motorcycle group ko with sina Dong Dantes and sina Richard Yeah, Gutierrez. Lahat kami meron kaming singsing. At ang singsing na ito ay itong monkey, no? Monkey gorilla. And then gawa ito ng 13 Lucky Monkey because sa Euro Monkeys dapat the best all the time eh. And then I met Jay. No, Jay's been a friend for a long time. Yeah. Then Yun nakilala kita sa Skolta. Oh, tama. Sa Skolta. And then I got my Yeah. non-Euro Monkey rings Oh. the first time, no? No, but how much is a ring if you buy it abroad? Right now, we're at 500 US for the basic. Then And then the more complicated the design, mas 700 mahal to 1,000 per ring. per ring. Eh, dito sa Pilipinas, magkano naman? Kami, Ang price range? Ang price range namin here, we start customs mga 17,000. Mas mura, no? Yeah. Oo, parang, ano namin yun eh. Advocacy. Advocacy namin, parang sana lahat, di ba? May waiting time. Gaano katagal ang hinihintay pagka umorder ka sa 13 Lucky Monkey? Minsan daw, taon eh. Pag ako gumawa. Pag ikaw gumawa, taon. Because rock and roll, creative process eh. Cannot force an artist to create. Mga 1 month. 1 month. Yeah. Pero sometimes like may makikiusap, wedding, ganyan. Yun, syempre, e-effort ako na tapusin kagad. Yeah. Tsaka pag wedding ring, nagbibigay din ako ng discount. Alam mo yun, parang, Parang goodwill. oo eh. Wala man tayong time machine, ang memories naman natin ang pinakamabilis na paraan para makabalik sa nakaraan. Alam niyo ba na ang memory ay galing sa Latin word na memor? Ibig sabihin ay to remember something that has passed. Diyan din galing ang salitang memorare o yung mga remembrances ng mga nakaraan natin. Mahalaga talaga ang pag-preserve ng memory. Kung gusto nyo ma-enhance ang memory nyo, ma-improve ang focus, mabawasan ang stress at maiwasan ang pagiging makakalimutin, try Memo Plus Gold. Trusted na ito for almost 20 years. Meron tong Bacopa Monnieri herb na proven safe and effective to enhance brain function. Clinically tested din ito sa CDRI ng India at BSI sa Australia. Available ang Memo Plus Gold sa Mercury Drug, Watsons at lahat ng leading drugstores nationwide, pati Shopee at Lazada. Tandaan, para hindi makalimot, Memo Plus Gold. Dahil yung kinasal si Zach Lucero. Oo. Ang wedding rings nila, gawa nyo eh. Isang mabilis yun. Oo, so, mabilis na. kasi naman, pag binagalan ni Zach, baka makawala yung misis niya. Oh. Ganda nun eh. Kaya dapat pakasalang kagad to. Di ba? Kaya ang ganda ng wedding ring, no? Yun. Ang bikers always wear rings. Bakit sa tingin nyo? Well, personal. Ako, reminder siya. Na diyan ka pupunta, enjoyin mo yung nasa harap mo ngayon. Yung skull. Yeah. Enjoyin mo. Ako, Ikaw Nolly. Ano ang significance ng skull ring para sa'yo? Rock and roll kasi. Kaya dalawa yung ko eh. Yung dalawa sa right. Ito yung left. Laging ganyan siya. Piston. Yung wedding ring ko, piston. Tapos, ito kasi pambukas ng bote ito eh. Ano rin yan? Talaga, pwedeng pambukas ng bote yung singsing? So, tsaka yun, reminder din na parang yung purest form ng human is yung bones pag wala na lahat. Yeah. Kasi sabi nila pagka yung mga monk, di ba, pag wala na silang gusto, wala na silang All the desires are killed already. Yes. And you're left with what's bare, no? Yes. What's So minimum. parang yung last form ng human bago siya maging dust is a skull. Parang Nice. yun yung sa akin. Yeah, well, ako din, that's the reason why I wear rings is because skull rings. People are afraid of skull rings. Yes, It's synonymous with the occult kasi. No, the human being has a skull. Why should we be afraid of something that's part of us? parang what's under? What's under? Yeah. Parang tabu kasi sa atin yung death eh. But in Mexico kasi, skulls are Sineselebrate nila. Calaveras. Oo, di ba? Pagka-araw ng patay doon, yung mga skull, may mga damit-damit. Ganda daw yan sa Oaxaca. Oaxaca. Oh, maganda daw. But again, because ang mainstream culture, they look at skulls as objects of horror. Ako, I don't eh. I look at skulls as an object of inspiration that ito ang bare minimum natin. Ito ang essence natin. And we should be able to look at death straight in the face because we know where we're gonna go after. Yes. Diba? Yan. So, itong damit natin. Yan. Pag-usapan natin to. Kasi itong singsing, parte ito ng kultura. May grupo kami, pare-pareho kami ng damit eh. Ang unang-una, yung maong natin. Ano yung suot nating maong? Selvage. Ano ba yung selvage? Paliwanag mo.
Selvage. Ay, kaya natin pinag-uusapan to. Konektado to sa singsing eh. Oo nga. Konektado yan eh. Oo. Actually, tama ba? Selvage is yung Salvage. old style of making the denim na may Self-edge. self-edge tong puti. Ay, yung nilalabas natin. Tinutupi natin para makita natin yung edge. Ibig sabihin, it's made from a hand loom. Yes, yes. It's not machine made. Di ba? Ako naman kasi, when I got into this, hindi ko alam yung selvage eh. Basta bibilin ko yung unwashed denim. Unsunforized. Unsunforized. So, konti lang yun. Matigas yun. Till na-meet ko si Eddie. Oh. Si Eddie yung may-ari ng Signet. Ayan. Oo. Diyan tayo kumukuha ng maraming damit. So, yung may-ari ng Signet, may vlog yan dati. Yeah. Meron siyang Kawasaki Drifter. Tapos tinitingnan ko, nagre-research ako tungkol sa mga maong. Tapos sabi ko, yung plate number ng Drifter mo, Philippines. Sabi ko, Pilipino ka ba? Hindi mo alam na Pilipino si Eddie. Hindi. Oh. Kasi mukha siyang Hapon, di ba? Mukha Hapon. Oo. Kung pumorma, parang hapon. Tapos tumawag sa akin. Oh. Pare Pilipino ko. Tapos nakita kami nung hapon. Tapos ngayon, magkaibigan ako. Eddie's one of your best friends eh. Yeah. So siya yung nag-educate sa akin. So, hindi ako madala sa Japan nun. So, yung una naming big na nabenta na set of rings, may isang jeweler si David Yurman. Okay. So, you'll see him in all airports. Yung son niya is a jeweler. Nag-order ng 12. 12? 12 sing-sing. Nagsisimula pa lang kami nun. Tapos medyo interested siya sa brand namin. So nakabenta kami ng 12, tuwan-tuwa kami. Sabi ko, pare. Pwede to. Pwede nga na buhay to. Oo. Tsaka pare, bili naman tayo ng gift sa sarili natin. Oo. Bili tayo maong. Oh. Tig-isa kami, Ironheart. Ironheart. Ayun. So, yun na. Itong mga maong po namin, marami nagtatanong kasi hindi namin nilalaban to eh. Ang laban nito mga once a year lang kasi gusto natin magkaroon ng mga kupas na magaganda eh. Pag nilalaban nyo palagi yung maong nyo, nangungupas yan ng pantay. Maganda yung selvage kasi medyo may guhit. Honeycomb kung tawagin, di ba? At mas maganda ang contrast ng honeycomb, mas maganda suotin. Yan. And we cultivate that in time eh. Oh, matagal yan. Hindi mo siya ma-fast track eh. Sinoli nakakasira ng Ironheart. Minsan nga, may nakita ko, yung maong mo, laspag nakita ko eh. Yes. 21 ounce yata yun eh, no? Oo. Yung isa nga nawala na, sobrang nagulpi na, wala, hindi ko na makita eh. Yun yung gift namin sa sarili namin. Yung first, actually, First na Iron. hinahanap ko kasi bibigay ko na lang kay Eddie yun para maisabit niya na lang. Ito bang 13 Lucky Monkey, full-time job niyo pareho Sa akin. sa'yo? Does it pay off? Okay naman siya? Maganda naman siya? Yeah. Why does it give you pleasure that it's your full-time job? What pleasure do you get from doing all these rings? When I was in college, Yeah. magpapari dapat ako eh. Uy, anong seminaryo? San Beda ako. Philosophy. Tapos may na-meet ako na monk na Ang San Beda, ano ba? Dominicans? Franciscans? Benedictine. Benedictine. Okay, Benedictine. Okay, go. So So you met a monk? Nag-exhibit kami ng mga artifacts ng mga Buddhist Yeah. monks. So, tapos na-meet ko yung isang monk na he's gay. So, tinanong ko siya, parang okay lang ba yan? Pading ka tapos monk ka? Sabi niya, hindi yun yung ano. Sabi niya, it's parang kung ano yung pinanganak ka para maging, yun dapat yung sinusunod mo. So, Buddhist to? Buddhist. Buddhist, yeah. Sabi niya, ikaw, bakit ka magpapare? Sabi niya, sabi ko gusto ko kasi ng peace of mind. Sabi, hindi mo doon makikita yon. Sabi niya, kung ano yung pinanganak ka para gawin, doon mo makikita yung peace of mind. Yung purpose. Purpose mo. So, tinanong niya ako, anong purpose mo? Sabi ko, sculptor ako. Sabi, doon mo makikita yung peace. So lumabas ka ng seminaryo? Hindi ako philo ako. Philo, yeah. Dapat itutuloy kong... Ano ka lang, you were called but not chosen. Meron kang calling, pero hindi mo tinuloy. Yes, kasi nung bata ako, faith healer yung dad side ko, mga ganun. So, sa chapel ako lumaki, ganun. Medyo, yung sa mom side ko naman, preacher yung dad niya. So, medyo malakas yung faith, sa akin, yung religion. So, ako parang, feeling ko doon ako papunta dapat. Until na meet ko nga yung monk. Tapos sinabi niya, hindi yun yung ko. Nahanap mo bang peace of mind mo sa pagiging sculptor mo?
Sobrang happy ako. Actually. Eh bakit hindi ka gumawa ng malalaking sculpture para mas may peace of mind ka? Bakit malilit na singsing ang ginagawa mo? May ginagawa kami ngayon. Actually, meron this din. year next year maglalabas kami ng Wow, exciting yan. Bungurin. hindi pa namin buo pero parang hindi. Ikaw naman, Dante, ano naman ang creative journey mo? Paano ka nagsimula maging creative? Ako naman, nakakatawa yung kwento ko. Mag-UP dapat ako. Oh, Fine arts. yeah. Kasi gusto ko talaga mag-drawing. Ganyan. Ayaw ng tatay ko. So, dinala niya ako sa Lasal, management. So, tinapos ko lang. Tapos, sabi ko, gusto ko maging art director sa advertising. So, nag-advertising ako. So, I juggled the art director job and jewelry. Yeah. So, na-apply ko naman yung discipline na natutunan ko sa advertising dito. Then, after 20 years, lumipat naman ako. Nag-film directing ako for commercials. So, creative direction for jewelry, tsaka film, commercials. So, ayun, ako may peace of mind naman ako. Hindi, actually, Hindi naman battle for peace of mind. Sa hindi, iba. actually, ang sarap nung feeling na binabayaran ka para dun sa trip mong gawin. Uy naman. Parang, pucha, drawing lang ako ng skull, oh. Tapos, uy, gusto niyo talaga. Tapos babayaran ka. Oh, hindi, tsaka, hindi ako more than that. Yeah. Parang, natutuwa talaga kayo. Promise. Tsaka sinusuot nyo. Alam mo yun? So, ang saya-saya ako pag nakikita kong suot ng mga tao. Sino ang pinakasikat na tao na may suot ng 13 Lucky Monkey? Si Abroad. Si Kuya Kim. Pera ako. Pera ako tsaka si Jay Taruk. Abroad. May mga artista na nakasuot ng 13 Lucky Monkey. Minsan, I was watching a vlog on Boots. On Boots and Selvage Denim. Dun sa YouTube. Biglang nakita ko may 13 Lucky Monkey. Kasi ano? And then binanggit niya. Yung may European accent. O, yun, nagre-review ng selvage. Tsaka Selvage. mga leather Oo. jacket. Parang merong Danish accent. Matigas ang accent. Oh, matigas. Parang marino yun eh. Oo. Ano story nun? Actually, mo order lang siya sa amin eh. Order lang. O, parang gusto daw niya ng mga heirloom rings. Yeah. Tapos, parang... He mentions you several times, ha? Oo, parang natuwa siya dun sa... Kasi kami, yung process namin, when we make for you, we'll make sure you really like it. We'll take our time to sketch it. Yeah. If you like the sketch, we'll sculpt it. Okay. So, and then before we even cast it, we'll show you. Are you happy with how it looks? Pero I want that eh. Kasi if something is bespoke for you, the more you'll treasure it. Di ba? Even the tiniest details, Of course, whatever. Yeah. Parang, ako I have that eh. Parang I listen to the client. Para parang nakakuha ka ng advertising brief. So, binubullet points ko lahat nung nakikita ko. Tsaka pag nakita ko yung client, ninonote ko kung anong shoes niya, anong pants niya, paano siya manamit. Para yung scale ng ring babagay dun sa Tama. At saka yung height niya. yung height niya. Hindi mo pwedeng gawa ng singsing na sobrang laki pag ang height naman 4'5". Yeah, so, parang yung sensitivities na ganun, sobrang naka-attuned kami. Yun, importante yun. Importante. So, sino mga sikat na tao pa ang nagawa niya ng singsing? Jeremy Renner. Si F4. Si Vanessa Wu. Vanessa Wu. F4. Wow. Paano niyo nakilala si Vanessa Wu? Sa Instagram. Okay. Kinontak lang niya kayo? Oo, tapos nagpagawa siya ng face niya. Yeah. Tapos I think a few other pieces. Tapos nagli-leave siya ng voice messages Uy! para bigyan kami ng creative direction sa mga gusto niya mangyari. Tapos sobrang bait niya. Sabi niya, oh, I noticed on your feed, you like shoes. Pinadala niya ang shoes. Kasi may shoe brand siya eh. Sneakers. Oh, nagpadala siya. Ang galing, ha? So, nakailang singsing si Vanessa sa inyo? Parang 2 or 3. Wow. At suot niya palagi. Nakikita niyo. Suot niya. Tapos, bassist ng 3 Doors Down. Bassist ng 3 Doors Down. Oh, yung 3 Doors Down 90s na band. Yeah. So, yun marami rin. Here Mga without. skull rings yun. Rock and roll. Oo. Tapos, ang maganda dun, ginagawa niya rin kami ng artwork. Okay, ha? Oo. Parang, ginawa niya kami ng seat ng Harley na may Indian chief na siya nag-carve. Nag-sculpt. Wow. Pero pinakamalapit yata namin sa rock and roll yung bootmaker ni Lemmy Lemmy Kilmister. Okay. ng Motorhead. Okay.
So ano siya, ang name niya si Pascal. So siya, di ba si Lemmy? Pag lumalabas si Lemmy, naka-boots yun eh, na outrageous. So Parang kay Paul Stanley ng Kiss. Yung yes. ganun, yung Best, matakong. best friend niya yun. Cowboy boots. Siya yung Cowboy gumagawa ng boots. cowboy boots. Oo. Tsaka mga leather jacket ni Lemmy yata or wallets. So sabi niya, gusto ko ng ring nyo. Sabi ko, sige. Pero sabi ko, magbabayad ka. Trade na lang tayo. Sabi niya, gawa ko kayo ng wallet. Ilan kayo? 4 pa lang kami nun. Gawa niya kami wallet. Yun namatay si Lemmy. Oo, sabi niya, sorry, madedelay yung wallet nyo. Namatay yung best friend ko. Nako. Tapos yung pala, namatay si Lemmy ng Motorhead. Nako. Nandun siya, nag-eulogy siya. Ang galing, ha? Oo. O, sino pa? Basis din ng Weezer. Okay. Puro mga musikero, no? Kasi synonymous ang big rings mga musician, eh. Oo, yung basis ng Weezer. Yun, naka-tatlo yata siya. Yung ano, asawa ni Nicole Kidman. Si Keith Urban. Yun yung latest. Nagpagawa rin? Hindi. Nakita ni Nicole Kidman yung necklace. Okay. Binilan siya. Yeah. Tapos sinabi ng staff ng Dover, just trivia, Keith Urban has one of your necklaces, parang gift sa kanya ni Yeah. Nicole Kidman. So, ang exposure ng lahat nito mga worldwide personalities is Dover Street Market Pre-Dover, we got artistas already. through Instagram. Instagram tsaka vlog. Yeah. So, nung nag-Dover, yan, medyo mas wider yung reach. Alam niyo, marami nagtatanong sa akin, ano bang sikreto ko for my fitness at my age? I'm almost 59 years old. Of course, given ang regular exercise, given na rin ang healthy diet, but not everyone knows that I swear by Sante Barley, and I've been taking Sante Barley for so many years now. Sante Barley is a certified organic and barley grass from New Zealand. At certified ito ng BioGrow. It's good for digestion and strengthens your immunity dahil puno ito ng nutrients at antioxidants. That's why I live for more with Sante Barley. Ilang staff ng 30 Lucky Monkey? Kami, How many people are involved in creating artwork or creating rings? 7. 8. Bakit ang dami? Hindi pare-pare yung art style eh. Siya kasi nagtitrain ng sculptors eh. Hindi pare-pareho art style. Depende sa pangangailangan na style. Ibang sculptor ang gumagawa. Ibang artist ang gumagawa. Kwento mo yung process. Okay, kwento mo yung process, bro. Meron kasi yung symmetry, may magaling sa yung symmetrical lang, yung left tsaka yung right parang sobrang symmetrical. Tapos yung iba mas organic. Merong sobrang fine. Tapos merong Magaling sa likeness. may magaling sa likeness pagka papa-sculpt mo yung mukha mo, Portrait, ganun. yeah. Yes. So yun. Tapos may kanya-kanyang strength. Tapos pinaghahalo-halo namin. Minsan pinagtatag team namin, anong lalabas dyan. Tapos minsan pag yung hindi marunong isa sa ganito, bibigyan namin sa kanya yung project para matuto siya. Ganun. So para may room para maglaro. Tsaka kasi yung details kasi hindi madali mag-sculpt. Lalo na sobrang liliit yung details. So hindi siya ganun kadaling gawin. Tapos ayaw namin lumabas yung rings na Napangit. parang ginawa lang para maging pera. Hindi. Racket. Yes. So, kami talaga is gusto namin yung parang halos ayaw mong bitawan yung ring pagkatapos parang ang ganda nito Parang gusto ko rin ito. Parang yun yung namin So, Para siyang get high on your own supply. Di tsaka matindi kami meron kami mga chat group kasi hindi pa uso yung work from home. Yeah. Work from home na kami kasi ang sama ng traffic sayang yung oras. Sayang yung oras kung araw-araw kami mag-office. So, gumawa kami ng workaround. Lahat ng tools na pinrovide ni Nolly, you can work at home. So marami kayong sculptor na gumagawa ng sing-sing from different areas depending on strength and depending on the demand, Yes. on specialty. Tapos we see each other every Saturday. Yeah. On Monday, we share a meal together. And to just look at the work also. Parang just, Galing, ha? tapos, parang family na namin yun. Pero very critical kami dun sa proportion tsaka symmetry. As in, pag hindi talaga, kunwari yung sing-sing ni Doc Yapi, yung tiger, Yeah.
Dalawang sculptor gumawa, 3 beses inulit. Kasi hindi talaga mahuhay. Hindi talaga nagkakaintindihan. So, ang ginagawa ko, papakita ko yung old tsaka new. Yeah. Papakita ko kung saan nagkamali. So, tapos even yung mga draft nila, yun. Ano ang pinaka-komplikadong demand o request na pinagawa sa inyo? Yung Saint Michael. Yung alin? Ngayon? Oh. St. Michael, paano? San Miguel ang pinagawa. Pero key hook. Keyhook. At gusto, medyo pinapatay yung demonyo. Parang ganun. Oh, parang ganun. Pero ginawa nila, articulated yung wings. Kailangan gumagalaw. Hindi, sila na, initiative na nila Yeah. na articulated yung wings. So one wing hooks to your belt loop. Okay. The other one attaches to the chain. Kasi para hindi siya stiff pag nilagay mo dito. Kasi parang nakaganon lang siya, di ba? At least pag, may nakalawit. pag may movement. Hindi, tsaka yung pag bend ka, pag masyado malaki yung piece, tutusok sa chan. Diba? So, ginawa namin na parang link yung wings niya. Para may movement. What makes 13 Lucky Monkey different from all these other jewelers making rings all over the world? Why are you different? Feeling ko sincere kami sa craft. Yeah. Parang ayoko maglabas ng pangit. Tapos pag nagpagawa ka, intindihin talaga namin kung anong gusto mo. Parang we'll do the extra legwork. Yeah. Like, for example, si Kyle. Si Kyle Krebs. Oh, si Kyle. Isa sa Si mga Kyle, before pa sumama sa inyo. We spent Estudyante pa lang. nag-aaral pa lang siya ng law. Nag-spend kami yan ng siguro mga 5 p.m. to hanggang pinapalayas na kami sa Starbucks. Kwentuhan lang para makilala ko siya, para malaman ko kung ano ano yung yung gusto niya. kung ano yung gagawin ko for him. Kasi he's giving me freedom to sculpt yung bracelets. Tapos gusto niya yung storya, ganyan. So, parang hindi lang yung araw na yon. Parang nagkwentuhan kami kung ano ginagawa na, kung ano yung mga sinusulat niyang kanta, para magawa kong bracelet. At maganda naman lumabas. I think maganda naman. Pero Kasi yung pinakamahirap pala. Pinakamahirapan na yan. Yung pinakamahirap, yung sabihin sa'yo ng kliyente, bahala ka na. Ako, ganun sinasabi ko sa'yo palagi, bahala ka na. Yung pinakamahirap. Kasi, Bakit? Kala ko pinakamadali yun. Hindi. Pinakamahirap kasi, parang may expectation ka na i-meet na hindi mo alam. So, pwede kang manggaling sa left, right, diagonal. So, Pwedeng sobrang ganda, pwedeng sobrang pangit. yes. Kasi bahala ka na. or hindi gusto nung Or hindi kayo nagka-wavelength. At pag hindi maganda, that's a blow on your artistry. Kasi bahala ka na. This is my soul. And then pangit. Magagano ng artist hindi ba? Hirap pag Kasi since may freedom ka, minsan mahirap din yung sobrang daming freedom. yes. Saan ako pupunta? Wala ka man lang guide. Oh, Parang, gets ko. Next time order ako sa'yo, di ko sabihin bahala ka na. Sabihin ko kung ano gusto ko. Surprise. Usapang motor tayo. What motorcycle do you ride, Nolly? Nightster, XS650 Nightster, Ural, Wolf. Wolf. Bakit yun ang paborito mo? XS yung paborito ko. Yeah, same birth year. Same birth year. Tapos parang siya, parang siyang malaking Lego for me. Bakit parang malaking Lego? Every time namin may iwan ni Eddie yung tangke niya. Kasi bumili siya ng bagong tangke, papalit-palit yan ng gusto eh. So, pagka tatanungin ko sila, asa yung tangke ni Eddie ganito? Andun, gusto mo? O sige, so kakabit namin. Tapos, may binibentang Springer doon na mura. Sige, bilhin natin, kinabit. Tapos yung mga lumang parts ng Harley ni Eddie, kinakabit ko lang doon. Basta pag parang hobby ko siya, pag may time ako, welding ko yung frame, gano'n. So parang work of art yung motor mo. parang therapy siya for me. It's a sculpture that you can ride, di ba? Sort of. Mob sculpture. Yung actually si El. Tapos yung may KZ750 pala ako na yung nakakatawa story kasi sobrang kulit pa na, bata pa ako. May matanda, si Amang. Mekaniko to, Kuya Kim, Mekaniko sa Santa Mesa. Ng Harley, ganyan. Mga OG. Sabi niya, ano ba yan? Motor mo, walang tapalodo. Walang upuan, makukuryente yung ano mo dyan. Yung tutlog mo. Yeah. Sabi niya,
may tapalodo doon. Kunin mo doon. Sa garahe niya. So, okay. Ako mga magkano to? Hindi na, lagay mo na lang sa motor mo. Lagyan mo lang tapalodo yung motor mo. Parang so binigay niya. So, tinali ko sa likod ng motor ko. Parang siguro mga 5 kilometers pa lang nalaglag na yung isa. So, natira sa akin isa. Gusto kong asarin yung matanda. So, sinara ko yung ilalim. Pinahinan ko ng brass. Nilagyan ko ng anting-anting. Nilagyan ko ng cap. Tapos ginawa kong tangke. So, bumalik ako doon. Sabi ko, Amang, ayan na yung tapalodo mo. Ay, tarantado ka talaga. So, yung tangke, yun yung parang work of art for me, yung bike na yan. I think Ano storya? lumabas yun sa in-exhibit namin yan eh. Saka lumabas yun sa isang parang magazine something. Some Japanese magazine. Ikaw naman, Dante, what do you write? Ako, marami. Malala din ako eh. Triumph Bonneville 1960. Maganda yan. Ako. GB 400 na 1989. Which is same vein, Cafe Racer. Meron din ako Fatboy na Rigid 1999. Evo. May modern din ako Z900 RS. Meron din ako XS650 na 1978. Nakita ko yan, medyo halo-halo din, no? Oo. Ang mga motor niyo pareho, halo-halo eh. Oo. Hindi kayo purist eh, no? Yung Bonnie pure yun. Kasi magagalit sa akin si Bryce. Of course. Nasa dad ko, yung first bike niya, yung first 305 niya, yun pure loop. CB77. Yun yung first bike ko eh. Kung merong mga creative na ang mga artist kasi bago ma-realize yung dream, ang daming pagdadaanan eh. Para wala na masyadong mistakes. Isang creative, gusto maging 13 Lucky Monkey pareho nyo. Anong advice nyo? Ako, be sincere. Parang everything sincere translates well eh. Parang everything we do naman is based on what we've seen. Parang if you look at our body of work, it's just recurring themes interpreted differently. In very subtle details. Yes. Yeah. Na constantly evolving. Parang kami, as creative, parang isang rule na sinusundan namin for the past forever. Parang hindi kami nanggagaya. Tama. Parang pag may gumawa ng isa, nakita namin na medyo malapit, hindi na tayo pupunta dyan. So, parang kung gagawa ka man na parang nagkakataon yan eh, na pareho kayo naisip, layo mo pa rin. Tas, buti nga may social media na ilang ang daming influence eh. Parang, as young creatives, parang expose yourself, watch movies, parang read all these books, parang Music. Para marami kang listen to music. O, parang lahat yan magagamit mo sa future. Yeah. Ikaw, Nolly, what do you advise all these young creatives Advice. to be like you guys? World famous? Ako kasi parang usually kasi pag business, laging yung unang natin is yung money eh. Kung yung kikitain eh. Parang kailangan mo i-feed yung soul mo eh. Yan. So, parang wag masyadong pera. Kasi yung pera dadating naman yun. Pag sincere ka, pagka na-enjoy mo yung ginagawa mo, dadating yun eh. So, kasi usually laging, gawa tayo nito para may pera, tas gawin natin tong may option para mas may pera. Parang masyadong pinipiga yung design. So, enjoy lang. Tas, I think like ako, usually mga designs ko, galing sa lyrics ng kanta. So, i-interpret ko yung lyrics ng kanta sa sing-sing. So, wag mo i-interpret yung sing-sing namin sa sing-sing mo. So, kumuha ka ng humugot ka sa ibang kung kahit saan. Like kami sa motor, ako sa music, siya rin. Sa movies, interpret mo sa sing-sing yung buhay ng tao. Kaya minsan ilang hours kami nakikipagkape sa client kasi gusto ko malaman yung kung paano sila nagkakilala nung pakakasalan niya. Kung anong story nilang ganyan. Diba? So, minsan yung isa sa mga wedding rings na pinakamatagal kong ginawa is 1 year. 1 year? Yeah. Baka divorce na sila by the time natapos. May baby Hindi pa. Pero yung kasi parang
yung story nung Ring is, 2 dragon sila eh. Yung sa babae, tulog. Yung sa lalaki, parang tinatakpan niya yung babae. So, yung pag pinagpatong mo sila, parang pinoprotect niya yung Ganda niya na. pinoprotect niya yung So, interactive yung dalawang singsing. yes, pinoprotect niya yung babae. Tapos kaya siya nakakatulog Yeah. kasi pinoprotektan siya nung lalaki. Tapos yung lalaki parang sumusunod siya doon sa yung rotation ng Earth sa atin. Para yung babae kahit sumalubong Tatatangay niya. hindi, napoprotektahan niya Napoprotektahan kahit niya pa rin. Tapos pag hinubad mo yung singsing, sinuot ng babae yung singsing, nakahawak siya dun sa stone ng engagement ring. Kasi yun yung promise ng lalaki. Kaya umabot ng 1 year. Kaya napaka-komplikado pala niya. Kinetic pa. Under. Nakahawak siya dun sa singsing kasi nandun yung promise ng lalaki na pwede kang matulog kasi Nandito Nandito ako. Yeah. Galing. Kung if you were to put it, everything you said in one sentence sa Tagalog, magpakatotoo ka. Di ba? Yun, kung gusto mo mag-succeed, magpakatotoo ka. Kailangan totoo ka. Agree. Yeah. Guys, kapos ang oras. Maraming salamat. Bitin eh. Nililimit natin sa 45 Tapos na yun? minutes. No? buti na hindi ako nagkape. That's already 45 minutes. Wow. Yeah, binibiting ko talaga eh. Para they ask for more. Para may part 2 tayo. Yeah, but it's interesting that we talked about your creative process, your artistic process, motorcycles, and rings. 13 Lucky Monkey, pag kayo po, itong dalawang to, when you know eh. Alam mo ang 13 Lucky Monkey at alam mo ang importansya ng suot na singsing pag 13 Lucky Monkey ang suot mo. It's a pleasure and an honor. Thank you very much. Sobrang At salamat. nandito kayo pareho. Thank you. Maraming salamat. At Nag-enjoy ako. Ako din naman. At hopefully lahat ng mga nakikinig sa atin. Thank you. Maraming salamat. So, yun po ang ating episode ngayon. Maraming salamat. Thank you very much for joining us this week sa isa na namang episode ng Ano Ba Talaga with Kuya Kim. Please join us. Please follow us. Press the notification bell and rate us if you really like this podcast. Hanggang sa susunod, God bless. Ingat po. The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.